pusong sugatan, pag-ibig niya'y alay. Divine unity, devotion, tinig ng pag-asa, kapayapaan. Sa salita ng Diyos tayo'y magkaisa, sa kanyang harapan. Divine unity, light, love, devotion. Sa presensya ng Diyos tayo'y magtipon, sa awit na papuri na nalay taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wakas. Sa gitna ng pagsubok, lakas ng Diyos ang sandigan. Sa bawat kahinaan, biyaya niya ang takbuhan. Divine unity, devotion, daluyan ng pagmamahal ng Diyos. Pangako niya'y pamahawakan, at ang salita niya ang ating gabay. Patungo sa magandang tagumpay at mapagpalang buhay. Divine unity, night, love, devotion. Sa presensya ng Diyos tayo'y magkipon, sa awit na papuri na nangay itaas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wagas. Mata ng Diyos nakikita ang puso at isipan. Kamay ng Diyos umaabot sa kalungkutan. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay. Divine unity, devotion, sa Diyos tayo'y tunay. Sa presensya ng Diyos tayo'y magtipon, sa awit ng papuri na nangay itaas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wagas.
It is 8:07 p.m. on August 7th, 2025. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po tayo dito sa ating live, sa ating weekly night live devotion. Episode 21. Siguro po nagtataka po kayo na bakit medyo mga solemn naman pinatugtog ni Lady MZ. Tayo po kasi ngayon ay nakikiluksa sa ating mayroon kasi po tayong kapwa member na parang naiyak ako, guys. May kapwa member ang The Blind Unity na nandun na po kay Lord. Umanaw po siya ng isang gabi. At tayo po ay nakikiramay sa pamilya ng ating kapwa member na si Apple Songko. Nakikiramay po tayo, ang buong team or grupo ng The Blind Unity ay nakikiramay sa pamilya ni Miss Apple Songko. Si Miss Apple po ay pumanaw noong nakaraang gabi. 10:47 nung isang gabi po. Kaya po medyo mga solemn ang pinatugtog ng ating The Blind Unity Weekly Night Live Devotion. Pinatugtog ng inyong abang lingkod. Para po ay syempre maramdaman. Although di natin sure kung nanonood ang pamilya ni Miss Apple, no? Pero maipaabot man lang din po natin. Who knows, manonood po sila or ma-replay nila po itong ating programang ito. Ang ating weekly night live devotion. Episode 21. So, masaya na po si Miss Apple doon sa piling ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, noong nakakausap ko siya last Sunday, nakaraang Sunday lang, kasi isa po kasi siya sa nanalo ng ating paraffle item nung ginagawa nating event nung nakaraang July 31. So kinausap ko siya sa kanyang raffle item na ipapadala ko sa kanya. And then, ang sabi niya po, baka pwede niyo po akong ipag-pray sa ating weekly night live devotion. Pero sad to say, hindi na po pala siya umabot, no? Masasabi natin, ganyan lang po talaga ang buhay. Pero, masakit din po para sa amin na mayroon tayong kapwa member na biglaang pumanaw. So again, nakikiramay ang buong The Blind Unity sa pamilya ni Miss Apple Song. Sa pamilyang Songko po, condolence po mula sa amin ng The Blind Unity. Okay po, muli magandang gabi po sa inyo lahat.
Yan, magandang gabi po, no, sa ating lahat. As you can see, mag-isa lang po ako ngayon dahil wala po ang aking partner, si Pastora Faith. Dahil mayroon po siyang importante din po na inaasikaso. Pero iniwanan po niya tayo ng banal na salita ng Diyos. Dahil ayaw din po ni Pastora Faith ng aking partner na magutom ang ating kaluluwa. So again, kayo po ay mag-relax dyan at umupo sa inyong kanya-kanyang mga upuan. At ating hantayin ang ating pagkain para sa ating kaluluwa. No? So, siguro andyan yung aking mga partners dyan sa ating YouTube channel. At sad to say, wala akong monitor dito sa aking kinalalagyan dahil yun po ang ating gagamitin para sa pag-play ng mga ipi-play natin ngayong gabi. Of course, binabati ko po ang lahat ng mga nandiyan sa YouTube live natin ngayon. Bagamat wala tayong live sa ating Facebook, pero makakarating din po ito dahil atin po itong ipaabot doon sa ating Facebook page. Kaya tutok lang po kayo sa ating Facebook page po. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow po sa ating Facebook page. Siyempre po, sa ating YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sa hindi pa natin subscribers, paki-subscribe po ang ating YouTube channel, The Blind Unity Official, upang marami pa po tayong maabot na mga kapatiran sa pananampalataya. Siyempre, ang channel po na ito po ay isang channel din po ng mga blessings. Kasi ito po ay channel ni Lord, no? Para sa mga kapatiran natin at syempre lalo na po sa may mga kapansanan sa paningin. Syempre sa acknowledgement pa lang, no, sa title pa lang, The Blind Unity. So nangunguna po ang may mga kapansanan sa paningin, mga kapatid nating visually impaired. And mega love shout out sa lahat ng mga members, kung may mga members na nandiyan dyan, ng The Blind Unity. Sa ating chairman na nakamonitor, yan, pasabi na lang pag may mga comments dyan. Of course, sa aking mga co-admins, no? At mga officers. Mega love shoutout din kay Sir Christoph. Alam kong nanonood po siya ngayon, no? At sa kanyang mga kasama dyan, sa kanilang bahay. Ayun, mega love shoutout sa inyong lahat, no? So, stay lang po kayo. At maya-mayang konti, tayo po ay mag-i-start na ng ating pinakahihintay. Ang ating nightlife devotion. Just stand by mga ka-unity at syempre paki-like po ang ating live na ito. Paki-like po kasi wala pa po akong nakitang nagla-like. Ako lang po ang nagla-like. Ayan. Paki-like po at paki-share po ang ating live stream, no? Para po marami pa pong makakarinig. Marami pa pong makakapanood. At syempre makakarinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Ayun. So dahil alas 8 na talaga mahigit, hindi na mapipigilan. Siguro tayo ay mag-uumpisa na sa ating devotion proper.
Just stand by. Mark, stop. But finish button. Live. 96 watts. Blind Unity official. Number 2 button. Blind Unity official. Magandang Gabi sa lahat. Dreamark Mendoza TV. Nandito number 3 button. Dreamark Mendoza TV. Nandito Renato Lady MC. Okay, may love shoutout sa ating President ng The Blind Unity, Raymark Mendoza. Yan, present pala si President. Yan. Baka magtaka ka kung yung iyong opening naging pinag-ano ko kayo ni Chairman. Kasi tama lang. Ang iyong awitin na pang natin, pang thank you kay Lord. Ayun. So, ayan, pakinggan mo na lang mamaya. Ayan, shoutout sa lahat, no, na mga nandiyan dyan. Number 3 button. The Blind Unity official. Salamat Brad Raymond. Dreamark Mendoza TV. Nasa Trabaho Lang Poeto. Number 2 button. Dreamark Mendoza TV. Nandito Ito Lady MC. Number 2 button. Chat options. Creator tools button. Share button. Creators chat options button. Okay po, so tayo ay mag-uumpisa na po sa ating devotion. Ayan. The Blind Unity Nightlife Devotion. Sa piling mong mundo, tusang liwanag na gabay. Sa bawat pusong sugatan, pag-ibig niya'y alay. More options button. The Blind Unity Devotion, tinig ng pag-asa at kapayapaan. My son, go back button. Sa Record salita the media ng button. Diyos Message tayo text box. Loading magkaisa. stickers. Edits. Music voice 022.4 1 minute 12 seconds. 1.2 The MB Blind Unity seconds. Nightlife Devotion. Sa presensya ng Diyos tayo magtipon. Sa awit ng pupuri, ngalan niya'y taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wakas. It is 8:21 p.m. on August 7th, 2025. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Blind Unity Nightlife Devotion. Kailangan mo ba ng gabay? Kailangan mo ba ng kapayapaan?
Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Mind unity devotion. Ang The Blind Unity Nightlife Devotion, ang iyong santuaryo sa gabi. Tuwing Webes, kung saan mapapakinggan ang banal na mga salita ng Diyos, nagbibigay liwanag at pag-asa. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa at maranasan ang presensya ng Diyos. Kasama si Pastora Faith Eunice Robante. Lakas ng Diyos ang sandigan. Tuwing Webes, alas 8 ng gabi hanggang 9:30. Mind unity Live na mapapakinggan sa aming The Blind Unity Team Talk server at mapapanood sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. at mag-night devotion. Masubaybayan nyo rin po ito sa aming Facebook page Sa awit na pag-uwi, upang lagi kayong updated sa amin at lagi tayong connected. biyaya ng Diyos. Pakisubscribe lamang ang aming YouTube channel at pakifollow ang aming The Blind Unity FB page. Puso Paki-like and share ang aming mga videos upang marami pa tayong ma-inspired at ma-encourage. sa Diyos lang ang pag-asa. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sa Diyos tayo, Sabay tayong magnilay at sabay tayong matuto. sa presensya ng Diyos. Maglaan ng oras sa Panginoon habang mayroon ka pang panahon. Nalagay itaas sa The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Mark, stop, but Okay po. So, tayo po muna ay dadako sa isang panalangin. Wait lang. Na dadalhin sa atin ng ating kapatid. Okay, pasensya na kayo sa aking mic ha. Medyo ano na rin siya. Grounded na. Yun, dadalhin sa atin ang ating kapatid na Vincent Ryan J. Nepomuceno. music opening song rule belongs music voice 022.m4 by unknown artist 1 minute 12 seconds 1.2 MB sent at 1923 not seen 660 53 music of blind unity devotion interest music of blind music March 20th 10th August music voice 022 emoji stickers music voice 022.m4 by unknown artist 1 minute 12 seconds 1.2 MB sent at 1923 not seen. At susundan nito ito ng isang opening song ng ating chairman na si Roel Colliares.
Music Ray Mendoza opening song. Music opening song. Music voice 022.m4 by unknown artist. 1 minute 12 seconds. 1.2 MB sent at night. Ama Emoji. namin Stickers. And it's mapagmahal, kami po ay dumadalangin Music voice ng iyong 022.m4 by unknown pagpapala, artist. 1 minute 12 gabay seconds. at 1.2 MB sent at patnubay 19. Music opening song. ngayong gabi 022.m4 by unknown artist. para 3 sa minutes 10 aming seconds. 3.0 gawain MB sent at 19. tuwing 22. Huwebes ng gabi, ang aming weekly night live devotion para maipamahagi at maipakalat ang iyong banal na salita sa mga tagapakinig at tagapanood namin. Nawa po ang lahat ng makakarinig ng iyong mga banal na salita ay isa puso at isa isip at isagawa ang lahat ng kanilang maririnig ngayong gabi. Mahal namin Panginoon, ito pong lahat ng ito ay ibinibigay at pinapaubaya na namin sa inyo ng taos-puso at ng walang pag-aalinlangan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa iyo, aming amang may likha. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw lamang ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid malay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid malay magpiling, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Okay, maraming salamat po sa ating mga kapatid na si Brother Vincent sa kanyang opening prayer at kay Chairman na si Chairman Roel Colliantes, ang aking kabiyak. Ayun po, tayo po ay dadako na po sa ating espesyal na gawain, ang ating spiritual na pagkain, ang banal na salita ng Diyos na ihahatid ng ating kapatid, none other than
Pastora Faith Eunice Robante. Music The Blind Unity Night Live Devotion, episode 21.mp3 by unknown artist, 11 minutes 16 seconds. Music Ray Mendoza opening song. Music The Blind Unity Night Live Devotion, episode music opening song. Magandang gabi po mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoon. Blind Unity Night Live Devotion. Purihin natin ang Diyos sa pagkakataon na ipinagkaloob niya sa atin upang magkasama-sama sa gabing ito at makapakinig sa kanyang mga salita. Ngayon po ay nasa ika-21 episode na tayo ng ating Night Live Devotion at nagpupuri tayo sa Panginoon dahil mula po nang ito ay mabuksan, marami ang naabot ng salita ng Diyos at sa pamamagitan nito ay nakikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya sa oras na ito ay ating ihanda ang ating mga sarili at pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos na pagbubulay-bulayan natin sa oras na ito ay matatagpuan sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 1, talata 5 hanggang 7. 1 Thessalonians chapter 1 verses 5 to 7. Samahan niyo po akong basahin at gagamitin ko ang salin ng Magandang Balita Biblia. Ganito po ang sinasabi: ang magandang balitang lubos naming pinapaniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Namuhay kayong katulad namin at ng Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, nagdanas kayo ng napakaraming paghihirap, ngunit taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Pagpapala po ng Panginoon ang sumatin sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon, pinupuri ka namin sa pagkakataong aming pakikinggan ang iyong mga salita. Sa sandaling ito na aming pagbubulay-bulayan ang mga salita mo, hayaan mo po na maintindihan namin ito at sa gitna man ng napakaraming mga pagsubok, hayaan mo rin na ang mga salita mo ang magsilbing kalakasan at pag-asa ng bawat isa. Tinatalaga po namin muli ang aming mga sarili at ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwaran ng pamumuhay at pananampalataya. Kapag tayo ba ay dumarating sa mga pagsubok, kapag may mga tao ba na hindi tumanggap sa ating sinasampalatayanan o hindi naniwala sa ibinabahagi natin sa kanila, ano ba ang madalas nating tugon? Tayo ba ay bibitaw na lang? O tayo ay magpapatuloy at sisikapin na maging huwaran para sa kanila? Tunay na sa buhay natin na ito, mahirap maging isang huwaran. Kasi ang daming mga pagsubok ang darating sa iyo at kung minsan pa nga, sa halip na maging huwaran, nagiging katitisuran na lang tayo ng mga nakapaligid sa atin. Kasi hindi natin nakayang tayuan yung pananampalataya na ibinabahagi natin sa kanila. Ang buhay ng mga taga-Tesalonica ay hindi rin nalalayo sa karanasan natin sa ngayon. Bagamat sila, ang kaibahan lamang ay sila, personal nilang naranasan yung pag-uusig sa kanila. Marami ang hindi tumanggap sa kanilang sinasampalatayanan at bagamat nagsikap sila na maipakilala ang Panginoon, pero marami ang talagang pilit silang ibinabagsak, pilit silang kung ano-ano na mga paninira ang ibinibigay sa kanila. Gayunman, kung ating babalikan ang mga talata na ating binasa, makikita natin doon na sabi ay, naging huwaran kayo dahil sa kabila ng mga pag-uusig na naranasan nyo,
hindi kayo huminto. Doon sa verse 5, makikita natin na ang mga apostol ang naging huwaran. Sa kabila ng mga pag-uusig na tiniis ng mga apostol, ipinakita nila at ipinangaral pa rin ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya ay, ipinahayag namin ang salita ng Diyos sa inyo, hindi sa pamamagitan lang ng salita, kundi sa aming mga gawa. At sabi niya, sa verse 6, tulad ng karanasan namin ay naranasan nyo rin. Nagdanas kayo ng napakaraming paghihirap, pero sabi niya, taglay pa rin ninyo ang kapangyarihan ni Jesus, ang kapangyarihan ng Espiritu. Kaya nga sabi niya, naging huwaran kayo ng mga iglesia ng Macedonia at Akaya. Ang Macedonia at Akaya ay mga lugar na kapitbahay ng Thessalonica, na kung saan din ay may mga pag-uusig ang mga tao doon. Dahil ang Thessalonica, Macedonia at Akaya, pare-pareho ito ng mga kolonya ng Romano. At talaga, hindi rin madali ang magpahayag ng salita sa kanila noon dahil nga kalaban ka ng emperador kung sabihin mong meron kang ibang hari at ang pangalan niya Jesus. Kalaban ka nila. Sa atin namang panahon, wala man tayong mga imperyo na nakikita ngayon. Pero ang dami namang hindi rin naniniwala sa atin, lalo na at dahil sa mga pangyayari sa paligid natin, marami ang ayaw ng magtiwala pa sa Panginoon dahil may Panginoon pa ba? Bakit tuloy-tuloy naman ang mga labanan? May Panginoon pa ba? Bakit nga marami namang namamatay? Kung totoo yung Diyos ninyo ay dapat wala na sanang paghihirap, wala na rin sanang masama, wala na rin sanang nagugutom, lahat ay wala na. Yan naman ang mga madalas na ating nararanasan. Pero ipinaalala sa atin na kung paano na ang mga mananampalataya ng Thessalonica ay naging huwaran sa kanilang buhay at pananampalataya. Tayo man sa gitna ng napakaraming pagsubok na dumarating, kawalan ng budget, mga sunod-sunod na bagyo, mga sunod-sunod na problema, magpatuloy sana tayo na maging huwaran sa kanila. Mahirap man dahil sa dami ng mga pagsubok na dumaraan, mahirap man dahil sa dami ng mga problema na dumarating, pero alalahanin lang natin na ang buhay natin ay nakatalaga para maging huwaran sa iba. Sabi nga, hindi tayo perpekto. Ako man, kahit sa aking buhay, masasabi kong hindi rin ako perpektong huwaran. Kasi madalas, ako rin ay kinatitisuran ng marami. Gayunman, sa biyaya ng Panginoon, isang bagay ang pinagsisikapan natin, ang patuloy na maging huwaran kahit na hindi madali at maraming susubok sa iyo. Tulad ng mga taga-Thessalonica, inaanyayahan tayo ngayon na tignan ang ating mga sarili. At sa pagtatapos ng pagbubulay na ito, dalawang katanungan lang ang nais kong iwanan sa inyong lahat. Paano mo ipinakikita ang iyong pananampalataya sa gitna ng iba't ibang hamon ng buhay na ito? At ikaw ba ay may kagalakang nagpapatuloy sa pagsunod sa Kanya? Hindi po madali ang maging huwaran, pero may isang paanyaya na ipinag-aanyaya sa ating lahat. At ito sana ay maging imbitasyon sa atin at panawagan din, lalo na sa mga madalas na nakakasama sa mga ministeryo na walang ibang pwedeng maging huwaran kundi tayo. Hindi natin sila asahan na maging huwaran, lalo na kung hindi pa nila tinanggap ang Diyos sa buhay nila. Hindi talaga madali maging huwaran kung tayo lang. Pero sana ating sikapin na sa biyaya ng Diyos, bawat isa sa atin mula ngayon ay maging isang huwaran. Manalangin lang tayo at tayo ay tutulungan ng Diyos kung tayo rin ay makipagtulungan sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming pinupuri ka at pinapasalamatan sa pagkakataong ito na muling ipinaalala sa amin ang kahalagahan ng pagiging isang huwaran. Sa dami man ng mga pagsubok sa buhay na ito, tunay nga na madaling bumitaw, madaling umalis, pero ang buhay ng mga taga-Thessalonica na aming natunghayan ngayon ay naging isang paalala lang sa amin na kung
sila noon. Iba't ibang pag-uusig ang naranasan nila, mga pagpatay at kung minsan pa'y pagkasira ng kanilang mga ari-arian. Pero nanatili sila na tapat sa iyo. Tulungan mo kami ngayon na bagamat hindi namin naranasan ang naranasan nila, pero tulungan mo kaming maging matatag sa kabila man ng napakaraming mga pagsubok sa buhay na ito. Sa kabila man ng kung minsan ay maraming ayaw maniwala sa aming ipinapahayag. At kung minsan din, dahil sa aming pananampalataya, marami ang lumalayo sa amin. At hindi na kami itinuturing na kasama o kaibigan nila. Tulungan mo kami na tulad ng mga taga-Thessalonica, ilaan namin ang aming buhay para maging huwaran sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang mga kasama sa The Blind Unity, ang lahat ng mga opisyalis nito, ang lahat din ng mga miyembro, at lahat din ng mga social media platforms na ginagamit sa pagmiministeryo ng grupong ito ay pagpalain nyo. Nawa po magamit pa ang mga platforms na ito para ang salita mo ay lalong mahayag, hindi lang tuwing araw ng Webes, kundi kahit sa mga pagkakataon sa lahat ng content na naipopost sa mga platforms na ito. Tinatalaga namin muli ang aming mga sarili sa iyo at ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay po. Yun, magandang gabi muli po sa ating lahat. Yun, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na ipinaabot sa atin ng ating kapatid na si Pastora Faith Eunice Robante. Purihin po ang buhay ni Pastora Faith Robante. Purihin ang Panginoon sa buhay niya. Ayun. So, napakaganda ng mensahe, na binahagi sa atin. Alam niyo po mga kapatid, napakahirap maging huwaran. Napakahirap maging tagasunod ng Panginoon. Pero sabi nga ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. Kunin ninyo ang inyong cross at inyong papasanin. Doon pa lang mga kapatid, yung pagpasan natin ng cross, napakahirap. Kasi marami pong mga pagsubok, mga struggle nating nararanasan. Dahil tayo ay tao lang, makakaranas po talaga tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kasi kasama po yan sa ating cross na pinapasan, ang pagsubok, Na kung yun ay ating malalampasan, yun ay ating mapagtagumpayan. Nandoon yung victory. Kapag tayo ay nakarating doon sa finishing line. Kaya nga, sabi ko dati, ano man ang pinapasan yung cross, huwag niyong putulin. Huwag niyong bawasan. Kasi pag pabawas kayo ng pabawas, paputol kayo ng putol ng cross ninyo, hanggang dito na lang siya, kita nyo to, sa mga nakakakita, at sa mga kapatid kong visually impaired. Hanggang sa dito na lang sa ating hinliliit ng daliri, dahil sa kakaputol natin ng ating cross, ay hindi na pala tayo makarating doon sa finishing line. Kasi, kumbaga imagine natin yung ilog, At may tulay.
Imagine ninyo na ang krus na dala-dala natin ay yun po ang pinakatulay natin para doon sa ating Panginoon. Na kung pinuputol natin ang ating relasyon, ang ating koneksyon sa ating Panginoon dahil sa mga pagsubok, ganun na nila ang ginagawa niyo sa krus na pasan-pasan natin. Sayang yung naumpisahan natin, no? Na hindi pala natin napagtagumpayan dahil sa sumuko na po tayo agad. Mga kapatid, mahirap maging huwaran dahil bilang tagasunod ng Panginoon, marami po tayong mapagdaanan, mararanasan. Marami po tayong mga haharapin na hamon sa ating pagsunod kay Jesus. At dahil marami tayong hinaharap na mga pagsubok or nahaharap at hindi natin kayanin dahil tayo tao lang, sabi ko nga, ang gagawin po natin ay ganito. Tawagin po natin si Jesus. Tawagin natin ang Diyos. Sabihin natin, Lord, din natin, di ko po kaya mag-isa. Hindi ko po kaya kung wala ka. Mahirap kayanin ng mag-isa, mga kapatid, ang mga pagsubok na dumadagok sa atin. Kaya nga ang iba, mahihina ang loob. Ang ending, winawakasan nila ang buhay nila. Dahil akala nila matatapos na ang lahat. Hindi nila siguro na-realize or na-analyze na dito lang sa mundo ng mga tao matatapos ang problema kapag winakasan nila ang buhay nila. Na dapat ay hindi po natin gagawin, mga kapatid, dahil ang Diyos lang po ang nagmamay-ari ng lahat sa atin. Wala po tayong tayo. Wala po tayong pinagmamay-ari, no? Maging ang buhay natin ay hindi sa atin. Pahiram lang po sa atin. Yun, kagaya ng kapatid natin na kapwa member ng The Blind Unity na si Miss Apple. Siya po ay kinuha na ng Panginoon. Dahil ayaw na ng Panginoon na magdusa siya. Ayaw na ng Panginoon na magtiis. Anumang mga sakit na nararamdaman niya sa kanyang physical na pangangatawan. Anumang hirap na nararanasan niya. Ayaw na ng Panginoon na magdusa ang ating kapatid na si Miss Apple. Kaya kinuha na po niya. Binalik na po niya. Dinala na niya sa piling niya. Tayo ba'y handa na kapag kunin tayo ng Panginoon? Dahil ika nga ang kamatayan ay parang magnanakaw lang yun, ano? Hindi natin alam anong oras dadating. Kung oras natin, hindi na tayo makakapaglingkod sa Panginoon. Kung panahon na kukunin na tayo, hindi na tayo makakapagsabing pinupuri ka namin o Diyos at niluluwalhati ka namin. Dahil wala nang boses na lalabas sa ating bibig. Dahil ang ating katawang lupa ay kinukuha na. Dapat po sa mga ganong paraan, bagamat tayo man ay hindi perpekto, dahil tao nga lang tayo at isang mahinang nilalang, ika nga, dahil sa mga nararanasang pagsubok, ay minsan hindi maiwasan na ayaw ko na, parang ganun. Parang nanlamig na. Instead of manglamig tayo, instead of susuko tayo, isuko natin kay Lord ang lahat. Hindi po tayo susuko na wala lang at sayang ang ating naumpisahan. Hindi natin gamitin ang buhay natin sa walang saysay at walang silbi. Dahil habang dito pa naman tayo sa mundo, ipakita natin sa mga kapwa natin, sa kapatiran natin na tayo naging huwaran. Dahil ang Panginoon ay ating pinaglilingkuran, ating pinagsisilbihan, bagamat maraming pagsubok. Sana po ay makakapulot po tayo ng aral, no, sa binasa ngayong gabing ito, na isang huwaran. No? Although mahirap nga, dahil sabi ko nga,
mahina lang po tayo. Pero sa tulong ng Panginoon, sa ating Amang Maylalang, magkakaroon po tayo ng lakas. Magkakaroon po tayo ng katatagan at katibayan ng ating loob, ng ating pananampalataya. Huwag natin pong baliwalain, na tayo ay sabihin, tao lang ako, hindi ko yan kaya. Kaya po natin yan, basta may Panginoon sa ating buhay. Mayroon tayong pagtatagumpay. Katulad ng The Blind Unity na grupo natin. Hindi namin magagawang mag-isa na magpalago sa grupong ito kung wala po kayo na aming mga miyembro. Kung wala po ang bawat isa na mga admins, kung wala po ang katatagan at ang pagkakaisa ng bawat isa. Kaya po, kailangan natin ang bawat isa, kapit-bisig, kapit-kamay, upang kaya nating harapin ang pagsubok na sabay. So, napakaganda na mensahe na parang nagising ang ating mga diwa, ang ating spiritual na buhay. At nawa po ay gagamitin natin itong gabay sa araw-araw nating pamumuhay. Saan man tayo, ng dako ng mundo, saan man tayo ng dako ng lugar, kung saan man tayo, no? Kasi bawat isa, iba't ibang lugar tayo. Pero tayo pinagtagpo at pinag-isa ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa pribilehiyo na yon. Yon, sa mga nanonood at nakikinig sa ating YouTube live at maging manood pa, no? Sa live na ito, paki-like and share ang live natin ito pang marami pa pong maging huwaran at tagasunod kay Kristo. Ipakalat po natin, hindi lang po ang mga walang kwenta o walang kabuluhan ang ating ipapakalat para mag-viral sa social media. Sabi ko nga, bakit kaya kapag sa Panginoon ang kukunti ng views pag nanonood sa ating channel or sa ating page, hindi na lang natin tignan yung lugar, yung nakikita sa, kumbaga yung nabivisual, no, ng mga ang ating ang ating titignan na lang or pakinggan, ang bigyan ng importansya at pansin ang banal na salita ng Diyos, hindi kung anuman. Kasi lilipas lang naman to, yung mga nakikita natin sa mundo, sa paligid, lilipas lang yan, pero ang banal na salita ng Diyos ay yan ay mananatili sa ating puso at isipan. Nawa isa puso natin, hindi lang natin isa isip. Isa puso natin, at wag nating ikahiyang ibahagi sa ating kapwa ang banal na salita ng Diyos. Maraming salamat sa mga nandiyan dyan at sa nakikinig sa banal na salita ng Diyos, no? Ngayon po tayo ay dadako sa ating prayer request. Ano po ang inyong mga nais hilingin o ipapapanalangin? Dahil wala man ang ating partner na si Pastora Faith, ay atin pa rin niyang ipapanalangin at alam naman natin na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga bawat dalangin. Okay, pwede nyo pong i-type sa comment section ang inyong mga prayer request upang ating mabigyang daan at maipapanalangin.
watching now. 5 likes. Green Mark Mendoza TV. Nandito Renego Lady MC button. Okay, maraming salamat sa mga nagla-likes, no? May nakita na ko dyan, 5 likes. Wala po akong monitor, kaya itong ginagamit kong pang live ang aking ginawang monitor. Ayun. Okay, since wala akong nakita na prayer request sa comment section. Alright, so tayo po ay may isang prayer request po mula sa ating kapatid na si Brother Brian. Yan, ang kanyang prayer request po ay para kay Lloyd Lagmau na sasalina ng dugo. Ayan, ako rin po may prayer request para po sa aming anak na si Mary Aliani na nawa ay pagalingin ng Panginoon ang kanyang mga nararamdaman, ang kanyang karamdaman. Yun. Sino pa po dyan na may mga prayer request? Type nyo lang po sa comment section para ating pagsamasamahin. Okay, may isa tayong nakita sa comment section, si Brother Ray, sa kanyang prayer request para sa kanilang mag-asawa at sa kanyang hipag. Okay, wala na po ba? Okay, wala na po siguro, no? Siguro po tayo na ay manalangin. Sige, pag mayroon pa po, type nyo lang po diyan sa comment section. Habang nire-ready ko ang ating awitin. Okay, dahil wala na po ako nakita bukod kay Brother Ray, tayo po ay manalangin na para sa ating mga prayer request at closing prayer na rin. Ayan.
Aming Amang Banal, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. Sa maraming mga struggles, pero nagkaroon pa po kami ng privilege upang ituloy ang aming gawain na ito. Maraming salamat po, Ama, sa lahat na ipinagkaloob niyo, maging sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin at sa bawat isa sa amin na naririto at sa mga wala rin po dito. Maraming salamat po, Ama, dahil sa kabila ng mga pagkulang at pagkakasala namin sa inyo, kayo po ay patuloy na hindi nagkulang at naging tapat palagi sa bawat isa sa amin. Nawa kami po ay inyong mapapatawad sa mga pagkakasala namin nagawa sa isip man o sa salita. Higit lalo't sa gawa. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin upang malabanan ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga hamon, ang lahat ng problema. Tulungan niyo po kami na malampasan namin at magkaroon kami ng pagtatagumpay. Dahil kapag nariyan ka sa aming buhay, kami po ay may pagtatagumpay. Tulungan niyo po ang aming mga dinadalangin o nais naming mangyari sa buhay namin. Kay Brother Ray at sa kanilang mag-asawa, sa kanila ni Melody at sa kanyang hipag. Nawa po ay continuous na ang pagaling o tuloy-tuloy na ang pagaling ng depresyon ng kanyang hipag ni Brother Ray. At siya po ay maging masaya sa piling ng taong kanyang naging katuwang, magiging kabiyak sa kanyang buhay ng hipag ni Brother Ray. Tulungan niyo po ang mag-asawang Raymark at Melody na magkaroon po ng maayos at malusog na pangangatawan, maayos na pamumuhay, maayos sa araw-araw ng kanilang buhay. Dalangin po namin na ipagkaloob niyo po ang kalakasan at kalusugan sa kanilang mag-asawa, lalo na po sa kanilang relasyon, na bigyan niyo po sila, Lord, ng maayos na pagsasama at maging ang pagmamalasakitan sa bawat isa. Nawa ay nariyan lagi sa kanila. Lalo na't ang pagmamahalan ay lagi mong pagtibayin at patatagin sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa kanilang buhay. Maging ang dinulog sa amin ni Brother Brian Vega na isa sa pinapapanalangin niya ay yung tuloy na kagalingan ni Sir Lloyd Lagmao. Bigyan niyo po, Lord, ang aming kapatid na iyon ng katatagan sa kanyang kalooban. Palakasin mo po ang kanyang loob sa mga pagsubok at sa mga problemang nararanasan niya ngayon sa buhay niya. Bigyan niyo po siya, Lord, ng inspirasyon at kagalingang lubos. Nawa magtagumpay ang mga doktor na gumamot sa kanya. Gawin mo po ang instrumento ang mga doktor na magsalin sa kanya ng dugo, Lord, na ayan po ay magiging maayos, maging successful. Bigyan mo po siya ng katatagan sa kanyang pananampalataya. Kalakasan at kalusugan ng pangangatawan ay ipagkaloob mo kay Sir Lloyd Lagmao. Maging sa nagpa-prayer request sa kanya na si Brother Brian at ang kanyang pamilya. Bigyan niyo po ng kalakasan at kalusugan ang pangangatawan ng nanay ni Brian
at maging si Brian mismo. Lahat po, Lord, ng mga kahilingan na nasa puso namin at isipan. Nawa may mabigyan mo po ng katugunan. Dalangin ko rin po sa inyo ang aming anak na si Mary Aliani na may nararamdaman, na nahirapang huminga at yung hilo na nawa po ay pagalingin nyo rin. Hawakan niyo po ang kanyang mga karamdaman o nararamdaman, hipuin niyo po ng inyong banal na kamay. Pangunahan mo po ang puso't isipan ng aming anak at nang siya po ay patuloy na magkaroon ng katatagan at tibay ng loob niya. Kasama po kayo, kasama kami ng mga magulang niya, maging sa kanyang mga kapatid, si Sherwin, Jayhan, si Prince. Ang aming bunso, ang alagaan niyo rin po at ilayo sa kapahamakan at karamdaman. Kaming lahat po, maging kaming mag-asawa, ay bigyan niyo rin po ng maayos na pamumuhay, katatagan sa aming buhay. Kasama po kayo, Lord. At maging sa aming paglalakbay sa araw-araw para sa aming hanap buhay, kami po ay patnubayan niyo po at gabayan. Nawa kami ay maging instrumento sa aming mga kliyente na aming minamasahe. Magkaroon po kami ng maayos na kita sa aming trabaho. Kaming lahat ng mga therapist na aming mga co-workers. At maging sa mga nasa iba't ibang lugar na nagtrabaho din bilang massage therapist ng mga kapwa namin visually impaired. Dalangin po namin na puspusin niyo po ng pagpapala at biyaya ang bawat isa. Maging ang aming grupo ng The Blind Unity, patuloy niyo pong patatagin at tulungan niyo po kami na lumago ang grupong ito kasama ang aming mga miyembro at mga admins. Bigyan niyo po ng karunungan ang mga admins, kaming lahat, upang maipagpatuloy namin ang aming mga magandang layunin para sa aming kapwa may kapansanan sa paningin. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Di po namin kaya, Lord, mag-isa ang mga kaharapin naming hamon at pagsubok. Pero pag nandyan po kayo, kayang-kaya po naming harapin ito sa tulong po ninyo. Dalangin din po namin ang pamilya ni Miss Apple. Nawa ay matanggap nilang maluwag ang pagpanaw ng aming kapatid na kapwa naming member sa The Blind Unity. Dahil siya po ay nasa piling nyo na, i-bless mo po ang kanyang pamilya na naiwanan niya. I-bless mo po yung mga nawalan, lalo na po ang mga anak ni Miss Apple. Patnubayan niyo po at gabayan dahil ikaw po ang maliwanag na gabay sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Maraming salamat sa aking mga partners. Bagamat di ko sila kasama ng live, pero nandiyan po sila pang maipagpatuloy ang gawain ito. Salamat sa nag-opening prayer na si Brother Vincent, sa opening song na si Chairman Roel, at sa maging closing song na si Brother Ray Mark Mendoza. Lalo higit, maraming salamat sa aming kapatid na nagbahagi ng iyong banal na salita, si Pastora Faith Eunice Robante. Salamat na ang lahat ang di nakakalimot sa gawaing ito sa araw na ito, sa gabing ito. Sa aming pagpapahinga, kami po ay patnubayan niyo. Ilayo mo kami sa masamang panaginip at magising kami na taglay namin ang sigla sa bagong umaga. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa live na ito, sa YouTube Live, at maging sa aming Facebook page. Patuloy niyo pong palaguin ang lahat ng aming mga platforms. Gawin niyo po itong pagpapala. Maging pagpapala din po sa bawat isa.
ito po ang aming samot dalangin, pagpapasalamat, pagpupuri at pagluwalhati ay aming ibabalik po sa inyo, Ama. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen, Amen, and Amen. Ayun po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood sa ating weekly night live devotion ng The Blind Unity. Nawa po, ang kalooban ng Diyos ay maghari sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. At i-claim na natin, ang panalangin natin ay tinutugon na ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At Lord willing, kita-kita po tayo sa next Thursday ng ating night live devotion or weekly night live devotion pang episode 22. Alright, bago po tayo magtapos sa ating programa, makinig po tayo ng makalangit na awitin na ihatid sa atin ng ating kapatid, ang ating President ng The Blind Unity, Raymark Mendoza. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangkin lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay bibigyan pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na makapagkaloob, mamahalin hiyas
hihintong nilukob ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na makapagkaloob, mamahalin hiyas, nilindong nilukob ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang Ama, 2120. iba pa akong hinihingi. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Okay, muli magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panunood sa ating weekly night live devotion ng The Blind Unity. Tayo po'y magkita-kita muli sa Webes, sa next Webes, Lord willing, para sa ating episode 22 ng weekly night live devotion. Sa ngalan po ng aking mga partners na hindi ko nakakasama ng live pero nandito pa rin dahil natuloy po ang ating gawain dahil sa biyaya ng Diyos. Sa ngalan sa ating mga partners, Chairman Roel Colliantes, President Ray Mendoza, Father Vincent sa opening prayer, at syempre sa mga co-admins ko, Admin Stanley, Admin JK, Admin Jigs, Admin Erwin, at syempre, Admin Rachel. At sa tagapagbahagi ng ating banal na salita, ang ating spiritual advisor,
Pastora Faith Eunice Robante. Siyempre, ito po ang inyong abang lingkod. Ang inyong Lady MZ, ang magsasabi palagi sa bawat pagsubok, problema at hamon sa ating buhay, laban lang. Dahil ang Diyos ay lagi nating katuwang. Maraming salamat hanggang sa muli sa ating The Blind Unity Weekly Night Live Devotion. Bye-bye! God bless us all. The Blind Unity Weekly Night Live Devotion. 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 Chat options button. Creator tools but chat options number 2 button. Remote Mendoza TV. Copy panel Ramson David Boag Miles not Elusive David Magasawa Asaka and number 2 chat creator share top switch camera button. Mute microphone button. Disable camera button. Enable retouch button. Green screen button. More tools button. Finish button. Are you sure you want to stop streaming question? Okay button. Are you sure you want to stop streaming question? Okay button. YouTube.